ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Pero LPG, may rollback. Baguio City Mayor Benjay Magalong kumasa sa hamon ni Representative Terry Redon, handang humarap sakaling ipatawag ng Kamara. Voters registration para sa barangay at SK elections umarangkada na. Sa MBC TV correspondents, 5 arestado sa iligal na pagbebenta at paggawa ng butane. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala nag-withdraw sa Cincinnati Open dahil sa shoulder injury. Sa showbiz spotted, American singer na si Justin Timberlake na-diagnose na may Lyme disease. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakaamba ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, humigit kumulang 1 peso and 50 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina at piso naman sa diesel, habang humigit kumulang din ang tinatayang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa tinukoy na dahilan ng pangamba sa pagkaantala ng supply dahil sa sanction ng Amerika sa Russian at Iranian oil. Samantala, good news naman sa mga consumer ng LPG. Umarangkada na ang hanggang higit 2 pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas ngayong Agosto. Sa abiso ng Petron, epektibo na ang 2 pesos and 50 centavos bawas presyo sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 27 peso and 50 centavo rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Sa anunsyo naman ng Regasco, 2 piso ang rollback, katumbas ng 22 peso na bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG na karaniwang ginagamit sa mga residential area. Hindi umano magtatago si Baguio City Mayor Benjay Magalong sa oras na magpatawag ng pagdinig ang Kamara sa isyu ng flood control projects na di umano'y ginagatasan ng ilang kongresista. Sa katunayan, nagpresenta pa si Magalong na pangunahan ng ikakasang investigasyon kaugnay ng kontrobersya. Narito si Kyle Bulyas. Handang humarap si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sakaling magpatawag ng investigasyon ng Kamara tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ito ang tugon ng alkalde sa hamon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na magpakita ng ebidensya si Magalong. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Magalong na lahat ng kanyang impormasyon ay galing sa mga matitinong mambabatas sa Kamara. Pero aminado ang alkalde na magiging pahirapan ang pagkalap ng ebidensya dahil wala naman umanong mga pinipirmahan ng mga sinasabing politikong may kickback sa mga flood control project. Talagang mahirap mag-imbestiga na mai-determine mo yung link with the politicians. Kasi nga karamihan dyan wala namang pinipirmahan. Pero kung magsasalita yung contractor, kasi makikita mo kagad doon pa lang sa ebidensya, sa documents, tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi ni Presidente. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuhuna. No? Katulad lang din ang binanggit ni Senator Ping Lacson sa DZRH, naniniwala si Magalong na dapat magkaroon ng independent investigating body para matiyak na hindi na sanitized ang resulta ng investigasyon. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Pero kung yung mga pasimuno dyan at yung mga sila rin yung mga kasabwat, kumbaga parang criminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga doon sa krimen mo.
Kaugnay nito, nag-volunteer na si Magalong na pangunahan ng investigasyon. Sabi ni Magalong, kailangan lamang idikit sa kanya ang Philippine National Police at dapat lahat ng kautusan ay tatanggapin lamang nila mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa alkalde, posibleng may nalalaman din ang Pangulo kaya naisama niya ito sa kanyang talumpati. Giit pa ni Magalong, sana ay patawag din ng Presidente sakaling matuloy ang investigasyon ng Kamara. Batay sa mga natatanggap na impormasyon ni Magalong, umaabot sa 25 hanggang 40% ang kickback ng mga kongresista sa mga proyekto. Bukod pa umano ito sa kailangang bayaran ng mga kontraktor na nais magkaroon ng access sa kanilang project list. Naniniwala naman ng alkalde na sa buong proseso ng investigasyon, dapat makumbinse ang mga kontraktor at engineer na magbigay ng testimonya upang matiyak na mapapanagot ang mga sangkot na opisyal ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahang sasali o sasalain at maglalagay sa hot seat ng House Blue Ribbon Committee ang mga maanomalyang proyekto ng gobyerno matapos tahasang ibuking ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nagdaang State of the Nation address. At una sa mga iimbestigahan ng komite ang substandard ghost projects at maging ang kontrobersyal na utility provider na Prime Water. Magbabalita si Milky Regunan. Sa sentro sa maunang iimbestigahan ng House Blue Ribbon Committee ang mga substandard at mga ghost projects na ilang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng komite, tugon din ito sa apela ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA na maraming pondo ng gobyerno ang nasasayang dahil kundi man substandard ay maraming mga ghost projects ng apektado ay mga mamamayan. Sabi ni Chua, kasama sa titignan ng komite ang bilyones na pondong inilalaan sa mga flood control projects, saan ito napupunta at mga kontratista na nasa likod ng mga substandard projects. Dagdag pa ni Chua, di rin palalagpasin ang palpak na serbisyo ng mga water concessionaires. Kabilang na dito ang Prime Water. Taking the cue from the President, di ba? Yung mga binanggit ng ating Pangulo, siguro titignan natin doon kung ano yung mga may basihan na talaga. Siguro yun ang mga pupwede nating simulan at pag-aralan. Hindi naman nababahala si Chua kung ang kanyang counterpart sa Senado ay si dating Sagip Party List Representative at ngayon ay Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Chua, naniniwala siya na pareho ang kanilang layunin ni Marcoleta na papanagutin ang mga questionable paggastos sa pondo ng bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang na balita, negosyanteng si Charlie Atong Ang kinasuhan ng murder at serious illegal detention sa Department of Justice. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales. Boy. Ipinagarap na ng reklamong murder at serious illegal detention sa tanggapan ng DOJ ang negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Dumating sa DOJ kanina mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero para mag-ain ng reklamo. Sinabi ni Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, reklamo murder at serious illegal detention ang sinampa nilang kaso o reklamo laban kay Atong Ang. Kasama ang mga ibang saksi, dumating mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Dala ang napakaraming dokumentong inilagay sa isang folder. Dumating din si Chief PNP, Philippine National Police Director General Nicolas Torre III, pero tumanggi na siya magbigay ng mga pahayag sa mga miyembro ng media. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, wala sa agenda ni Senator Jinggoy Estrada na suportahan ang Senate resolution na tumututol sa Supreme Court ruling sa unconstitutionality ng impeachment laban sa Vice-Presidente. Para sa Senador, wala na silang jurisdiksyon bilang impeachment court at marapat lamang na sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas.
walang interes si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na lumagda sa resolution sa Senado na kumo-question sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni Estrada na hindi pa niya nakikita ang resolution at kung ano ang nilalaman nito. Ngunit paliwanag ng senador, wala nang dahilan pa para sa isang kalintulad na resolution dahil malinaw ang unanimous decision ng Korte Suprema. Ito ay nang ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Kaya't walang jurisdiction ng Senado bilang impeachment court. Giit ni Estrada, responsibilidad ng Senado na sumunod sa desisyon ng Korte Suprema upang maiwasan ang constitutional crisis. Hindi umano magandang ehemplo na silang senador ay hindi susunod sa desisyon ng Korte Suprema. Kung mangyari ito, tiyak na gagaya din ng mga ordinaryong mamamayan na magdudulot ng kaguluhan. Nauna nang kinumpirma ni Senador Francis Kiko Pangilinan na may 4 ng senador mula sa minorya ang lumagda sa kanyang resolution. Sa nasabing resolution, hinihiling ng mga senador sa Korte Suprema na i-reconsidera ang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa Agosto 6, nakatakdang pagbotohan sa Senate plenary ang impeachment case ng pangalawang Pangulo, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang ito ay labag sa ating saligang batas. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami mga mambabatas, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila, hindi rin nila susundin. Magkakagulo ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Tadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pansamantala namang binigala ng takbo ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 kaninang umaga dahil sa nagkaaberyang tren. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ipinatupad ang 25 km per hour speed restriction mula Dr. Santos hanggang Fernando Poe Jr. stations. Agad nilang pinuntahan ng technician ang nagkaaberyang tren. Matapos ang higit 10 minuto, agad din naibalik sa normal ang operasyon ng LRT1. Wala namang binanggit kung saan partikular na lugar o istasyon nagkaaberya ang tren. Sa mundo ng tennis, nag-withdraw si Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open dahil sa iniindang injury sa kanyang balikat. Ayon sa ulat ng Women's Tennis Association, ang pag-urong ng 19 anyos na manlalaro sa prestigyosong WTA 1000 event kung saan papalitan siya sa main draw ng tennis player mula Mexico. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Naisang tabi ang paglahok ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open dahil sa isang shoulder injury. Ayon sa ulat ng Women's Tennis Association, kinumpirma ng WTA ang pag-urong ng Rafa Nadal Academy graduate sa WTA 1000 Masters event, bagamat walang karagdagang detalye tungkol sa kalagayan ng kanyang injury. Papalitan si Ayala sa main draw ng kompetisyon ni Renata Zarazua ng Mexico. Nito lamang Lunes, magugunit ang nagarupa ang Pinay tennis star sa Omnium Bank National sa Montreal, Canada kontra sa dating Wimbledon champion na si Marketa Vondrousova. Nanalo siya sa unang set, ngunit nabigo sa sunod na dalawa with 6-3, 1-6 and 2-6. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasama ang mga kalihim ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation, binuksan na sa mga motorista ang northbound entry-exit interchange ng South Luzon Expressway o SLEX sa bahagi ng San Pedro, Laguna. Inasahang mababawasan na ng 45 minuto ang biyahe ng mga dadaan sa nasabing interchange. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Giselle Recafort. Giselle. Yung mapakikinabangan na ng nasa 5,000 motorista at mga commuters araw-araw ang bagong bukas na SLEX northbound entry-exit interchange sa San Pedro, Laguna na pinangunahan ni Transportation Secretary Vince Dizon at
DPWH Secretary Manuel Bunuan kasama ang mga lokal na opisyal ang naging inaugurasyon. Ayon kay Secretary Dizon, mababawasan na raw ng 45 minuto ang travel time ng mga daraan sa SLEX San Pedro exit. Pakinggan natin ang kalihim. Ang problema talagang malaki dito, dati, para lumabas ka ng northbound papuntang SLEX, iikot ka pa, pabag ka pa ng Binyan, ng South Woods. So at least 45 minutes. Can you imagine, no? Dagdag na 45 minutes na biyahe yun. Ngayon, bawas na 45 minutes na biyahe. So, ang laking ginawa nila. So yun ang essence ng build better more ng Baguio. Tiniyak naman ni Secretary Bunuan na hindi raw magiging problema yung pagbaha sa bahaging ito ng SLEX dahil natugunan na raw yan ng kanilang agawang alat ng San Miguel Corporation. Pakinggan naman natin si Bunuan. At saka meron po kaming alternate drainage na ilinagay din po sa Alaska ng DPWH. So nagko-complement po yung ginawa ng San Miguel Corporation at saka DPWH. Meron po kaming ilagay na drainage mula po dun sa Monarch area papunta na po dun sa Ilog. Ilog na. Inaasahan na magpapaluwag ang 715 milyong pisong proyekto sa daloy ng trapiko at sagot umano sa lumalalang problema ng congestion sa matagal nang idinaraing ng mga motorista at mga commuters lalo na sa Calabarzon. Noong July 2018, sinimulan itong proyekto na inabutan na ng pandemya ng COVID-19 at natagalan din dahil sa problema sa right of way. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, uno sa Pilipino. Live mula sa San Pedro, Laguna, nag-uulat ng live Giselle Ricafort. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Voters registration para sa BSKE umarangkada na. Sa MBC TV Global, Russian drone at missile attacks kumitil sa buhay ng 16 na individual sa Ukraine. At sa showbiz spotted, Rufa May Quinto nagluluksa sa pagpanaw ng mister na si Trevor Magallanes. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Simula ngayong 1 ng Agosto, tatakbo sa loob ng 10 araw ang voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pero paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, posible pa rin itong ma-extend kung sakaling muling ipagpaliban ng Pangulo ang BSKE elections sa susunod na taon. Ang mga detalye ibabalita ni Wina Hesoro. Umarangkada na ang voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na itinakda ng Commission on Elections mula ngayong araw August 1 hanggang August 10, 2025. Sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nito na 10 araw lamang ibinigay na registration period dahil sa kulang na panahon ng preparasyon matapos ang nakaraang eleksyon noong Mayo. Layunin ng registration na makasama sa listahan ng mga botante ang mga kabataang edad 15 hanggang 17 na maaaring bumoto para sa sangguniang kabataan. Kung sakali mang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa BSKE sa susunod na taon, tiniyak ng COMELEC na maaari pa nilang i-extend ang registration period para makapagparehistro pa ang mga kabataang hindi aabot sa itinakdang petsa. Kung sakali po na ito ay ma-reset, halimbawa ay sinasabi nila na November 2026, ay napakahaba po ng ating panahon ng registration. Kasi ang gagawin po natin after ng August 10, yung Agosto Agis, na matatapos ang registration natin, maaari buksan na po muli namin ang registration ngayon darating naman na October 3rd week. At pagkatapos hanggang mga July na po yan next year. Ganun po kahaba ang pwede maging registration natin. Sa kabila ng posibilidad ng pagkaurong ng halalan, tuloy-tuloy pa rin ang preparasyon ng COMELEC at nilinaw ni Attorney Garcia na hindi pa kalakihan ang nagagastos ng ahensya sa ngayon dahil nasa procurement stage pa lamang sila ng mga kagamitan. Ipinaliwanag rin niya na manual ang botohan para sa BSKE kung saan isusulat mismo
mismo na mga botante ang pangalan ng mga kandidatong kanilang nais ihalala. Taliwas ito sa automated system ng National at Bangsamoro Elections. Nanawagan ng COMELEC sa mga kabataan na huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makibahagi sa halalan at may pahayag ang kanilang boses sa pamamagitan ng pagboto. Hindi pa naman po ganun kalaki sapagkat ang ginagawa po ng COMELEC ngayon, tayo po ay tinatawag na nagpo-procure o ika nga'y bumibili na ng mga kagamitan at syempre alam niyo naman po Sir Joel, pagka po kayo nagkakaroon ng procurement, wala pa naman bayaran yan. May proseso pa yan and therefore wala pang delivery na ginagawa sa kasalukuyan. And so kung sakasakali man po na magkaroon ng formal na mga delivery ng mga kagamitan, ito naman po hindi masasayang sapagkat magagamit din natin sa susunod na taon kung sakali. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na ang bilateral military drills ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Indian Naval Forces sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagdaong sa bansa ng INS Sandayak, ang kauna-unahang Indian survey vessel na nagport call sa Maynila. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Kasabay ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India sa susunod na linggo, magsasagawa naman ang military drill sa Pilipinas at India dito sa West Philippine Sea. Inanunsyo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kasadong bilateral cooperative activity. Tampok ang 3 hanggang sa 4 na warship mula sa India. Ito ang kauna-unahang beses na sasabak sa joint military drills ang India dito sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay General Browner, hindi ito show of force gaya ng inaangal ng China, kundi pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. Napaka-importante po yun, because sabi ng China, it's a show of force. No? Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity. Dumating ng Indian Navy sa bansa at kasalukuyang nagsasagawa ng port call sa lungsod ng Maynila. Kasabang DZRH News sa mga naimbitahan na silipin ang isa sa kanilang sasakyang pandagat, ang survey ship na INS Sandayak. Bagamat halos taunan kung tumawang ang Indian Navy rito sa bansa, ito ang unang beses na may Indian survey ship na nag-port call dito. Pero paglilinaw ng commanding officer ng barko, hindi sila kasama sa MCA dahil bawal ang pagsasagawa ng survey sa loob ng exclusive economic zone ng ibang bansa. We are not conducting any survey now because if the survey is required as per the UNCLOS, we cannot conduct any survey. We are only here for enhancing our existing cooperation so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores, we can have a joint survey there. So it's more of a collaboration. We are not doing any survey. Bukod sa Sandayak, narito rin ang guided missile destroyer na INS Delhi kasama ang BrahMos supersonic missile fleet tanker na INS Shakti at anti-submarine corvette na INS Kiltan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pong ulat panahon, 2 hanggang 3 bagyo ang tinatayang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa pagbubukas ng Agosto. Batay sa climatological data ng Pag-asa ngayong buwan, Northern Luzon ang tipikal na tinutumbok ng mga bagyo. Pero sa low pressure area na kasalukuyang binabantayan, hindi ito nakikitang maglalandfall sa bansa. Mataas naman ang tsansa nitong lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. At pumasok sa boundary ng PAR bilang si Bagyong Fabian kung saan palalakasin nito ang habagat. Sa ngayon, southwest monsoon pa rin ang inaasahang magdudulot ng mahina hanggang sa katamtaman na pag-ulan at pagkulog sa Ilocos, Batanes, Babuyan Islands, maging sa Abra, Benguet at Zambales. Mas maaliwalas na panahon naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang mga biglaang buhos ng ulan. Isang nilalang na hindi totoo, may sungay, puti ang kulay at kadalasang makikita sa mga fairy tale. Pero sa kabila ng kanyang mahiwagang anyo, ito
ang opisyal na pambansang hayop ng isang totoo at makasaysayang bansa. Alamin na des, unicorn ang national animal ng Scotland. Ayon sa Scottish history, yung unicorn ay simbolo ng kapangyarihan, purity at kalayaan. Mga katangian na pinaniniwalaang sumasalamin sa kultura at diwa ng mga Scot. Kaya naman noong 12th century, isinama ito sa Royal Coat of Arms ni King William I. At kung mapapansin sa emblem, ang mga unicorn ay karaniwang nakagapos dahil sa taglay nitong lakas. Hanggang ngayon, nakalagay pa rin ng unicorn sa mga official symbol ng Scotland, kasama na rito ang passport at mga government building. Wala man sa mundo nating mga mortal, nananatiling impact nito sa kultura at pagkakakilanlan ng Scotland. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. All set na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day visit sa India sa August 4 hanggang August 8. Kasunod dito ng imbitasyon sa kanya ni Prime Minister Narendra Modi noong Hulyo 31. Sa abisong inilabas ng Presidential Communications Office at Department of Foreign Affairs, inasahang makikipagdialogo si PBBM sa Indian officials at ilang miyembro ng business sector. Bukod dito ay magdaraos din ng Pangulo ng hiwalay na meet and greet sa Filipino community. Ang pagbisita ni PBBM ay kasabay ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng India at Pilipinas at bahagi ng pagpapaigting ng economic at bilateral ties ng dalawang bansa. Disgusting kung ituring ni US President Donald Trump ang isinagawang drone at missile attacks ng Russia sa Ukraine na ikinasawi ng 16 na sibilyan, kabilang na ang 2 bata. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Ukraine, patay ang 16 na katao kabilang ng 2 bata sa isinagawang sunod-sunod na missile at drone attacks ng Russia sa Kyiv. Agad namang ipinag-utos si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang rescue operation sa mga apektadong lugar kung saan nasa higit 1,000 mga pulis nang dineploy. Habang dose-dose ng individual naman ang kasalukuyang nagpapagaling sa mga ospital. Samantala, tinawag naman itong disgusting ni US President Donald Trump sa kabila ng mga ibinigay nitong ultimatums. Matatanda ang nagbigay sa Trump ng 10 hanggang 12 araw para ayusin ng Russiang sigalot nito kontra Ukraine na dapat ay nakatakda na sa August 8. Sa iba pang balita, huli naman sa CCTV ang pag-abandona ng 3 individual sa matandang nasa edad 80 pataas na nakabalot sa isang bedsheet at iniwan na lamang sa gilid ng kalsada sa India. Umaga na ng sumunod na araw nang ma-rescue ng mga otoridad ang matanda na agad ding idinala sa ospital ngunit nasa wirin kalaunan. Kasalukuyang isinasagawa ng investigasyon at pinaghahanap ng mga taong nasa likod ng krimen upang malaman ang motibo ng pag-abandona sa naturang matanda. Samantala, nagkalat naman ngayon online ang video kung saan biglang nabali ang isang spinning ride sa isang recreational resort sa Taif, Saudi Arabia. Sugatan ng 23 katao habang ipinag-utos na ng kanilang gobernador ang pansamantalang pagsasara ng naturang lugar. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon hinggil sa nangyaring insidente. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglabas na ng pahayag ang aktres na si Rufa May Quinto kasunod ng pagpanaw ng asawang si Trevor Magallanes. Ang komedyante, lilipad niya pa Amerika kasama ang kanilang anak. Narito ang report. Nagluluksa ang komedyanteng si Rufa May Quinto sa pagpanaw ng asawang si Trevor Magallanes. Sa inilabas na pahayag online, kalakip ang makuhang larawan kasama ang mister at kanilang anak na si Athena. Inaalam pa raw ng aktres ang tunay na dahilan sa biglaang pamamaalam ng mister. Si Rufa kasama ang kanilang 8 taong gulang na anak ay lilipad niya pa Amerika. Kaugnay niyan, hiling nitong iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagkamatay ng asawa. Respeto at dasal ang hiling ni Rufa sa gitna ng kanilang pagluluksa, lalo na para sa kanilang nag-iisang anak. Tinapos ni Rufa ang post sa madamdaming mensahe para sa yumaong mister na hanggang sa huli, hanggang sa muli, mahal kita Trev.
Taong 2016 nang ikasal si Rufa May kay Trevor Magallanes. Ngunit noong unang bahagi ng taon, inamin ng komedyanteng may kinakaharap na pagsubok ang kanilang pagsasama. Agad namang bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kasamahan ni Rufa sa industriya. Aming pagbabalik, Ipo-Ipo humagupit sa Cabangan, Zambales. Sa MBC TV Sports Gilas Pilipinas, handa nang magpakitang gilas sa FIBA Asia Cup. At sa TNVS, Kabayo, nag-drive-thru sa isang fast food restaurant. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, himas-rehas ngayon ang 5 sospek sa kasong iligal na pagbebenta at paggawa ng butane sa Bacolod City. Nasabat sa operasyon ang aabot sa 1.3 milyong pisong halaga ng butane canisters. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang 5 katao ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit o CIDG Negros Island Region matapos na-recover ang mga butane canisters na worth 1.3 million pesos at mga kagamitan sa paggawa ng illegal liquefied petroleum gas o LPG sa Barangay Granada, lungsod ng Bacolod. Kasama ng CIDG NIR ang mga miyembro ng Bacolod City Police Station 5 ng Bacolod City Police Office. Na aresto sina Tim Lindayaw, 31 anyos, Jonathan Pinoy, 28 anyos, Sinovivo Lindayaw, 23 anyos, Eman Anes, 23 anyos at Noli Cabrelios, 26, mula sa bayan ng Isabela, Negros Occidental. Ayon sa report ng CIDG NIR, ang 5 mga sospek maharap sa kasong paglabag ng Presidential Decree 1865 as amended ng Republic Act 11592 o Illegal Refinery, Manufacturing, Importation, and Retail of Liquefied Petroleum Gas o LPG. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lakas ng dalang hangin, nasira ang ilang kabahayan, ari-arian at puno matapos manalasa ang isang malakas na ipo-ipo sa bayan ng Cabangan kahapon ng hapon, Hulyo 31, 2025. Ayon dito kay Consiel Ingo Ronquillo, tinamaan ng naturang kalamidad ang 3 barangay sa kanilang lugar. Marami aniya ang nasirang kabahayan dahilan upang masira ang supply na kuryente sa mga apektadong lugar. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan ng Cabangan upang matukoy ang lawak ng pinsala at matulungan ang mga residenteng nasalanta na nasabing ipo-ipo. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Street level individual drug suspect arestado sa bypass operation ng PNP sa Alcala, Pangasinan. Nakakustudiya ngayon sa Alcala Police Station ng 42 anyos na street level individual na lalaki matapos itong mahuli sa bypass operation. Sa ulat ng Alcala PNP, pinangunahan ni Deputy Chief of Police Captain Richard Castillo ang operasyon laban sa suspect bandang 1:27 kaninang madaling araw sa Barangay Poblasyon, kung saan isa sa mga pulis na nagpanggap na buyer at binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money. Minatagad ditong inaresto. Tumitimbang ng 0.60 grams ang illegal na droga na nakumpiska sa suspect na may halagang 4,080 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 nito ang hinahanda ng mga investigador na asunto laban sa suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Muli na namang bumalik sa lalawigan ng Northeast Samar si Papal Nuncio Charles Brown. Doon ito nagtungo kahapon sa bayan ng Capel, Northeast Samar, isang island municipality ng lalawigan upang dumalo sa fiesta ng nasabing bayan. Si Papal Nuncio ang nanguna sa misa kahapon kasama ang ibang pari sa lalawigan. Mainit itong sinalubong ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ng Capel. Sinalubong ito sa pamamagitan ng stunning parade ng mga estudyante bit-bit naman ng kanilang mga flaglets. Ang bayan ng Capel, Northeast Samar ay tinuturing na historic town na papalibutan ng mga natural at cultural attractions. Dinarayo ito ng mga turista. Ito lang ika-4 na pagbisita ng Vatican Ambassador to the Philippines dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng TZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na bago sa ating paningin ang mga kabayo sa kalsada. Lalo't isa ang kalesa sa mga makalumang paraan ng paglalakbay na hanggang sa ngayon ay nakikita pa rin sa iba't ibang sulok ng bansa. Pero what if ang kabayo na yan ay makarating pa sa drive-thru ng isang fast food restaurant? Ang kwelang eksenang yan panoorin sa report ni Arnold Herrera. Bida ang saya. Hindi lang sa serbisyo ng fast food resto na ito, kundi maging sa good vibes na hatid ng customer na si Kenneth Villarica o mas kilala sa kanyang vlogger name na Topa Positive Vlog. Sa halip kasi na kotse, motor o bisikleta ang kanyang sasakyan papasok ng drive-thru ng resto, sakay-sakay ito ng kanyang kabayo na si Positibo. Kahit kita ang pagkamangha ng kahera, tuloy-tuloy lang ang customer sa pag-order ng fries, chocolate sundae at burger. Nagawa pa nga nitong makipagkwentuhan at tinanong pang may-ari kung naninipa raw ba ang kanyang alaga. Hindi. Nagbibigay ng pera yun. Mano ka? Tuwang-tuwa rin maski ang store manager at iba pang staff ng resto at masaya ring sumilip sa kamera para mapabilang sa vlog. Sa dulo ng video, naghati din ito ng positibong vibes sa kapwa nito customer nang ibigay niya rito ang kanyang mga in-order na pagkain bago umalis kasama si Positibo na para bang walang nangyari. Dahil ba ito? Kayo sa kanya? Kayo sa kanya? Alright, nakapag-drive-thru! Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumating na sa Jeddah, Saudi Arabia ang Gilas Pilipinas nitong Huwebes bilang paghahanda para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na magsisimula sa August 6. Kasama sa delegasyon si Calvin Oftana sa kabila ng kanyang injury at makakasama niya sa torneo sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Scotty Thompson at iba pang miyembro ng final pool. Ang anunsyo tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Dumating na ang Gilas Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia nitong Huwebes bilang paghahanda para sa FIBA Asia Cup 2025 na sisimulan sa susunod na linggo. Ibinahagi ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang larawan ng pagdating ng kupunan sa Jeddah kung saan makikitang kasama sa biyahe si Calvin Oftana ng TNT Tropang 5G sa kabila ng kanyang nararanasang injury. Ayon sa ulat ng PBA website, kasama ni Oftana sa paglipad pa Jeddah sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Dwight Ramos, AJ Edu, Kevin Cambao, Japet Aguilar, Carl Tamayo, CJ Perez, Chris Newsam at Jamie Malonzo. Samantala, hindi nakasama sa paglipad sa Jeddah sina RJ Abarientos ng Barangay Ginebra at Troy Rosario. Nakapwa miyembro ng Gilas Pool kaya tiyak na hindi sila mapapasama sa Final 12. Makakalaban ng Gilas ang Chinese Taipei sa August 6, 2 a.m. Philippine Time bago sumalang kontra Australia sa August 7 at Iraq sa August 9. Tatagal ang FIBA Asia Cup mula August 5 hanggang 17.
At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-open up ang American songwriter o singer-songwriter na si Justin Timberlake tungkol sa kanyang kinakaharap na karamdaman. Ang sexy back hitmaker ibinunyag na na-diagnose na may Lyme disease. Narito ang report ni Showbiz Angel. Na-diagnose na may Lyme disease ang American pop singer na si Justin Timberlake. Ito ang ibinunyag ng music superstar online kasunod ng pagtatapos ng kanyang Forget Tomorrow World Tour. Bagamat kilala bilang pribado pagdating sa kanyang personal na buhay, nais niya ibahagi ng sexy back hitmaker ang pinagdadaanan behind the scenes. Pag-amin ng pop star, nagulat siya nang malaman ng sakit. Napaisip din daw itong ihinto na lang ang tour na nagsimula Abril noong nakaraang taon. Pero anya, na-outweigh o nahihigitan naman daw ng joy na dala ng pagpe-perform ang inindang karamdaman kung kaya't masaya itong nagpatuloy hanggang matapos ang world tour. Dagdag pa ng Grammy-winning singer, mas magiging transparent daw siya sa kanyang struggles upang hindi ma-misinterpret ng iba. Magunitan na nito lang mga nagdaang buwan, ilang clips din kasi ang nag-viral online kung saan dismayado ang fans sa naging performance ni Justin at tila naiiba raw ito sa usual energy ng mga awit. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang Lyme disease ay isang bacterial infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng infected na black-legged ticks na nagdudulot ng muscle pain, joint stiffness at extreme fatigue. Bago naging solo artist, si Justin Timberlake ay frontman ng hit 90s boy band na NSYNC. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa araw na ng Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.